this be the song of our heart right now. Spirit of the living God, Spirit of the living God, we want to know you more and more. Everything else can wait. Spirit of the living God, Spirit of the living God, we want to know you more and more. Everything else can wait. Holy Spirit, come and move. We sing this once again. Spirit of the living God, Spirit of the living God, we only wanna hear your voice. Everything else can wait. Spirit of the living God, Spirit of the living God, we wanna know you more and more. Everything else can wait. 'Cause when you speak,
Spirit is in this place. He is in the four corners of this room and He is walking around this room. I believe the Lord is touching every heart that needs healing, every heart that needs restoration, every heart that needs revival. The Lord wants to touch your heart right now. And why don't you allow the Holy Spirit to come into your hearts? Hayaan mo ang banal na Espiritu pumasok sa puso mo sa oras na to. Lord, you are welcome into our hearts. We invite you, Holy Spirit, move in this place. Holy Spirit, Lord, huwag namin hayaan, Panginoon, hindi namin maranasan ang presensya mo. Just move in this place. Move in this place. Move into our hearts. Lord, but there is your Spirit, there is change. And I believe, God, your Spirit changes us. Your Spirit changes every heart that is not aligned to your will, Lord. Holy Spirit, walk into this room, Holy Spirit. As we declare, we believe there is healing. There is healing in your Spirit. There is restoration. There is resurrection. There is healing. There is freedom. There is peace. There is love. There is joy in your Spirit. We declare this, Lord, when you walk into this room. Hallelujah. And we declare this. When you walk into the room, everything changes. Darkness starts to tremble
consumed, God. Oh, we are. We give you permission. Our hearts are yours. We want you. We want you. Come and consume, God. Oh, we are. We give you permission. Our hearts are yours. We want you. We want you. Come and consume, God. Oh, we are. We give you permission. Our hearts are yours. We want you. We want you. Come and consume, God. Oh, we are. We give you permission. Our hearts are yours. We want you. We want you. We love you. We'll never stop. We can't live without you, Jesus. We love you. Can't get enough. Can't get enough. All this is for you, Jesus. We love you. We'll never stop. Can't live without you, Jesus. We love you. We can't get enough. All this is for you, Jesus. We love you. Sing it with all of your heart. And we'll never stop. We can't live without you, Jesus. We love you. We can't get enough. All this is for you, Jesus. Ako si Arian Marquelet, 23 taong gulang, at kasalukuyang nag-aaral sa paaralan ng La Concepcion College. Third year student sa kursong Bachelor of Arts in English Language, major in Mass Communication. Gusto ko lang ibahagi sa inyo ang kwento ng pagbabagong ginawa ng Diyos sa buhay ko. Noon, isa akong estudyanteng puno ng pangarap, pero naligaw. Disconnected sa mundo, sa pamilya ko, at even sa sarili ko. Sa madaling salita, hindi ko alam ang tunay kong identity. Hindi ako sigurado sa purpose ko sa mundo, at pakiramdam ko may kulang sa akin. Parang nakakulong ako sa isang realidad na hindi ko maintindihan. At sa murang edad, ay na-expose ako sa toxic environment. Lumaki ako sa pamilya puno ng away, sakitan, sigawan, baranggayan. Buong San Jose del Monte, lahat ng barangay, halos kilala ng pamilya namin. Isang kapaligiran na puno ng pagsubok na hindi lang nagdulot sa akin ng trauma, kundi ng takot na siguro hindi para sa akin ang buhay na may kapayapaan at pagkakasunduan. Habang tumatanda, ito ang naging karanasan ko. Nasanay ako sa pagulong relasyon ng aking mga magulang na siyang naging dahilan din upang magkaroon ako ng disoriented na relasyon sa kanila. At ilang beses akong huminto sa pag-aaral, pumasok sa sunod-sunod na relasyon, thinking na mapupunan nito ang emptiness na nararamdaman ko. Pero hindi pala. Pilit kong hinanap ang sarili ko sa mundo, pero lalo akong nawala dito at lalo tumindi ang aking emosyon nang hindi ako pinayagan ng aking mga magulang na mag-aral sa BSU Malolos. Ito ang dream school ko. At nandoon din ang kursong gusto kong i-pursue that time na wala sa ibang universities or colleges, ang Bachelor of Arts in Journalism. Medyo may kalahiwan ng BSU mula sa amin, dahilan kung bakit ayaw ng mga magulang ko na doon ako mag-aral. Baka daw kasi puro kalokohan lang mga to
Nagalit ako, nagtampo sa mga magulang ko, at umalis ako ng bahay. Nag-decide ako, napagod na ako sa sitwasyon na ito. Sinubukan kong magtrabaho at magbumukod ng tuluyan malayo sa pamilya ko. Pero alam ko, ang dahilan ko ay hindi lamang about sa pag-aaral ko. Ang dahilan ko ay may mas malalim na pinaghuhugutan. Hindi lang ito dahil hindi ako pinayagan ng aking mga magulang na mag-aral sa dream school ko. Higit pa ito sa kawalan nila ng tiwala sa akin. Sa totoo lang, hindi ko na kayang manatili sa tahanang dinidiktahan ako kung ano ang tama, habang araw-araw ko namang nasasaksihan ang mga pagkakamali mismo sa loob nito. Ngunit akala ko ang pagiging independent ang sagot, ang pagiging rebelde ang sagot, pero mas lalo akong nalugmok at nawala sa tamang direksyon. Lumipas ang mga buwan, napagod ako sa cycle ng brokenness, trabaho, bisyo, depression, pride at galit. Maraming araw, linggo at buwan ang nagdaan, pero ang akala kong solusyon ay lalong nagbigay sa akin ng kalungkutan at lalo akong nawala sa inaakala ko na may sarili akong mundo. Unti-unti, nawala ako ng pag-asa, ng gana, pero at the same time, nararamdaman ko rin hindi lang ito ang buhay na meron ako. Hindi lang ito ang buhay na para sa akin. Hanggang sa isang araw, nagising ako sa katotohanan, hindi pala ito ang buhay na ginusto ng Diyos para sa akin. Sa pamamagitan ng pag-anyaya ng isang tao na dumalo ako sa simbahan, unti-unti akong sumali sa mga prayer meeting, pagtitipon sa simbahan, at naging bahagi ng isang life group. Habang niyayakap ko ang buhay ng pananampalataya, unti-unti ko rin nasilayan ng pag-asa. Tutunan kong hindi parusa ang mga pagsubok at redirection na inalaw ng Panginoon sa buhay ko, kundi isang paraan pala para alisin ang mga bulok na sangang humahadlang sa paglago ko. Hindi agad-agad ang pagbabago, pero tinulungan ako ng Diyos na bitawan ang mga maling bagay at takapin ang bagong simula. Natapos ko ang Change Challenge after ng ilang linggong life group at tuluyan akong nakapag-life retreat or life change camp. Hanggang sa naging parte na ako ng ministry at nagli-lead na rin ngayon ng ibang mga kaluluwa patungo sa Diyos. Niligtas ako ng Panginoon mula sa pagiging alipin ng aking nakaraan. Kasabay ng aking pagbabalik sa pag-aaral ay nakamit ko rin ang pagiging scholar ng bayan. Naging isang academic achiever sa paaralan at isa rin akong student leader ng mga organisasyong pagkabataan. Kasulukuyang third year at fourth year na po ako sa susunod na semester. Hindi ko makakayanan ito kung hindi dahil sa intervention ng ating Panginoon at sa pagpapagamit ng simbahan niya. Higit sa lahat, ilang taon na rin ang lumipas na walang matinding alitan o kaguluhan na nangyayari sa aming pamilya. Kung dati hindi lumilipas sa isang taon na walang sigawan, walang pag-aaway. Pero ngayon, hindi na masyado nag-aaway mga magulang ko. Hindi rin nag-aaway sila mama. Wala nang sigawan sa aming tahanan. At ito, marahil ang pinakamagandang regalo ng Panginoon sa akin. Ang makita ang ayos sa hindi lang sa aking sariling buhay, kundi pati na rin sa aking pamilya. Salamat kay Jesus. Ang dating galit at rebelde, ngayon ay punong-puno na ng pasasalamat sa Diyos. Kung may nakakarinig sa kwento ko, gusto kong sabihin sa'yo, hindi pa huli ang lahat. Ang Diyos ay may mas magandang plano para sa'yo. Huwag kang matakot, magsimula muli. Basta handa kang lumakad sa pagbabago. Siya na mismo ang gagabay sa'yo. Huwag mong sasayangin ang buhay na binigay sa'yo ng Panginoon. At simulan mo na makinig sa boses niya. Seek Jesus and He will change your life just as He changed mine. Isaiah 43 verse 18-19. Huwag ninyong alalahanin ang mga nangyayari noong unang panahon. Kalimutan na ang mga nakaraang bagay. Ako'y gagawa ng isang bagong bagay. Ngayon ito'y nagaganap. Hindi ba ninyo ito nakikita? Gumagawa ako ng daan sa ilan at may ikalapang tubig sa tuyong lupa. Nakahanda na ang landas para sa iyo. Ang tanging kailangan na lamang ay ang puso na handa ubusan ng landas
Yeah.